Sir Chair, in connection din doon, dahil more than one time sinight sa position paper ng mga opisyal ng Office of the Vice President yung Calida versus Trillanes noong 2019. Mr. Chair, it is very disappointing for public officials representing the second highest office sa bansa natin na chine-cherry pick ang mga desisyon ng Supreme Court. Mr. Chair, in addition sa nabanggit ng colleague natin, kaya naman tayo umabot sa subpoena ad testificandum at hindi na lamang simpleng imbitasyon kasi yung mga input na gusto nating makuha mula sa mga opisyal na pangalanan ay crucial na mga impormasyon at hindi na lamang optional or add-on na mga impormasyon in line with the topics of our investigation or inquiry. Tsaka Mr. Chair, hindi nila sinight na actually yung petisyon nung nag-file versus kung sino yung dapat sumagot. Mr. Chair, this Supreme Court petition was actually dismissed. Ibig sabihin, nag-favor yung Supreme Court doon sa kapangyarihan ng legislative bodies na mag-conduct talaga ng mga investigations in line with the legislation. Lalo na yung national budget ay isa yan sa pinagdedebatihan talaga ng mga batas dito sa ating bansa. And Mr. Chair, sa position paper kasi ang dami talagang palusot pero hindi pa maayos yung mga palusot na binibigay. At actually, lalo lang na ina-undermine at hindi nire-respeto yung trabaho ng mga mambabatas, kinakasyon na hindi ito in either legislation, wala daw jurisdiction yung committee, nasa Supreme Court na daw. Pero then again, maging yung Supreme Court, kinikilala nga yung ating responsibilidad. Kasi we owe it to the people na talakayin yung ganito mga topic, lalo na at pera ng bayan nyo nakataya. And also, Mr. Chair, yung dinahilan din kasi daw natanggap yung letter, holiday, tapos may weekend pa, kaya late daw nabasa. Mr. Chair, we would like to remind these officials na dahil mga public official tayo, hindi dapat basta-basta ginagamit yung holiday or weekend bilang dahilan para i-neglect yung ating duty. Kasi tayo have a standard, sapat yung minimum 3 calendar days for us to issue notices kapag magkakahiring tayo. So, yun lang gusto nating reiterate, Mr. Chair, in support din sa mga nabanggit dahil sobra na itong actually nasa extent na rin po ng pagbabastos na sa mandato ng committee natin to conduct this investigation. Yun lang, Mr. Chair. Thank you. Para po mawala na lang po yung mga agam-agam and also to just like what Congressman Paduano said, to accommodate and in view of our 3-day rule, we will just reissue another subpoena with a stern warning that the next time that they fail to attend, we will be constrained to issue a much heavier penalty. Considering that there is a motion which was duly seconded by Congressman with Deputy Speaker Suarez, is there any objection? Hearing none, the motion is carried. Mr. Chairman. Yes, Deputy Speaker Suarez. Yeah, I just want to make a quick manifestation.